matrix. The three analytical methods, solution of systems for linear equation. And 1. Elimination by substitution. 2. Elimination by addition or subtraction. Kulang na n. 3. By determinants. Ito naman ay review lang na topic na to sa algebra. Kumbaga introduction pa lang siya sa matrix. Tapos. Yan, example 1. Solve for x, y, and z in the following equations. Yan, so solve natin siya dito sa tatlong solution. Elimination by substitution, elimination by addition or subtraction, tapos by determinants. Bali, recall lang naman siya. Di try natin isolve. Yan, unang gagamitin natin process ay by substitution. Substitution method muna. Yan, sabihin natin napasok ko lang. Sabihin natin itong 3x minus 2y plus c equals 11 ay equation 1. Then equation 2, tas equation 3. Unang process natin ay substitution method. From equation 2, try natin yung x. From equation 2, x equals negative 9 plus 2c minus 5y. Yan, sabihin natin itong equation 4 Ito ay nanggaling sa equation 2, from equation 2. Yan, gagamitin natin substitution method. From equation 1 to equation 3 and equation 3, substitute natin yung equation 4 or yung x equals negative 9 plus 2c minus 5y. Yan, from equation 1, from equation 1, 3, then substitute natin yung equation 4 or yung value ng x. Negative 9 plus 2c minus 5y then minus 2y plus c equals 11. Yan, lang natin simplified lang. Positive 3 times negative 9, negative 27. 3 times 2c, 6c. Minus 15y, minus 2y, plus c. Ito, 11 to. Equal siya sa 11. Yan, yung sa equation 1. Ngayon, combine like terms lang. 6c plus c, siya ay 7c. Siya ay 7c. Negative 15y minus 2y, negative 17y. Tapos yung negative 27, nililipat sa kabila, may siyang 38. Yan, sabihin natin tong equation 5. Tapos yung equation 4 natin, yung x equals negative 9 plus 2c minus 5y, substitute naman natin sa equation 3. From equation 3,
Substitute natin yung x or yung equation 4. D2 times x negative 9 plus 2c minus 5y plus y minus 3c equal siya sa negative 6. Yan, simplified lang rin. Distribute yung 2 kasi nasa labas siya ng parentheses. 2 times negative 9, negative 18. 2 times 2c, di plus 4c. 2 times negative 5y, negative 10y, plus y, minus 3c, equals negative 6. May napasok lang, no? Hanggang natin. Yan, di combine like terms lang uli, ano? 4c minus 3c, siya ay c lang. Then, negative 10y plus y, siya ay negative 9y. Tingnan natin, ano? Yan, tama. Then, itong negative 18, lilipat sa kabila. Di equals to sa may siyang positive. Negative 6 plus 18, siya ay 12. Positive 12, yan. Sabihin natin tong equation 6. Yan, ngayon yung, di ba, yung tatlong equation natin, nagawa na natin dalawang equation. Di ba? Kung 3 equation, 3 unknown, ibig sabihin, kayang isolve yung equation, ano? Kayang isolve siya simultaneously. Di ngayon, dalawang equation, equation 5 and equation 6, 2 unknown, yan, pwede siyang, kaya pa rin siyang isolve, ano? Di, ang process natin ay elimination, substitution. Hindi substitution pa rin gagamitin natin. Pero sa dalawang equation lang tayo magpo-focus. Yung equation 5 and equation 6. From equation 6, sabihin natin yung c. Lilipat natin tong negative 9y sa kanan. Siya ay 12 plus 9y. Yan na, equation 7 na natin to. Then substitute equation 7 or c. Substitute equation 7 to equation 5. From equation 5, 7, multiply natin sa c. Ang c ay yung 12 plus 9y or yung equation 7. Minus 17y. Equal siya sa 38. Yan, simplified lang rin natin. Labas ko lang calculator. Yan, 7 times 12. 84. Plus 7 times 9y. 63. 63y minus 17y. Equal siya sa 38. Then, combine like terms lang. 63 minus 17. Siya ay 46y. Positive. Then, 38 minus 84. Negative 46. Yan, di masasolve na natin yung value ng y. Ang y natin ay equal siya sa negative 1. Yan, yan na yung sagot, ano yung value ng y. Yan. Para makuha yung c, di from equation 7, ito, 12 plus 9y, di from equation 7, c,
equal siya sa 12 minus 9, siya ay 3. Kasi yung y ay negative 1, siya ay 3. 3 yung C. Para makuha yung x, from equation 2. Yan, negative 9 plus 2c minus 5y. From equation 2, si x equal siya sa negative 9 plus 2c plus 2 times 3, 6 minus 5y, di siya ay plus 5. Kasi negative yung y. Di ngayon, negative 9 plus 11, yung x ay equal siya sa 2. Yan, ganun lang yung process ng ng substitution method. Recall lang naman siya. Yan, di 3 equation, 3 unknown, then substitute lang ng isang variable para maging 2 equation. Yan, after maging 2 equation na, substitute uli ng isang variable. Yan, para makuha na yung isang variable. Then, pag nakuha na, marami naman ng equation na nakuha, substitute na lang yung value. Yan, kung i-check nyo yan, substitute nyo lang yung x, y, and z. Kahit alin dyan sa tatlong equation. Yan, pag equals 11, negative 9, or negative 6, tama yung nakuhang value. Yan, bali tama naman yung negative 1, 2 sa A3. Di try naman natin i-solve ng elimination. Di lagay natin yung sagot. Yung x ay 2. Ito nga. Yung y ay negative 1 and 3. Nasundan naman Low. Nasundan naman siya Yan, di pupunta na tayo sa pangalawang process pag-solve ng linear equation. Yun na yung elimination by addition or subtraction. Di ganun pa rin, let natin yung unang equation 1, equation 2, and equation 3. Yan, mas madali ito kaysa sa substitution. Di from equation 1 and equation 2, elimination tayo, eliminate natin yung x. Try natin eliminate yung x. Palit tayo ng yan. Yan, from equation 1 and 2, sulat lang muna natin. Tapos equation 2, yan, try natin i-eliminate yung x. Di para ma-eliminate yung x, times natin yung equation 2 ng negative 3. Yan, di yung equation 1, ganun pa rin naman. Yan, negative 3 times x, di siya ay negative 3x. Negative 3 times 5y, siya ay negative 15y. Negative 3 times negative 2c, di positive 6c. Then, negative 3 times negative 9, positive 27. Yan, ngayon eliminated na yung variable x. 3x minus 3x, cancel na siya. Nakikitong negative 17y plus 7c. Yan, di ba kuha na agad equal siya sa 38. Yan, sabihin natin tong equation 4. Di try naman natin yung equation 2 and equation 3. Eliminate ulit natin yung x. Di equation 2 minus 2c equals sa negative 9. Then equation 3
equal siya sa negative 6. Di ngayon, para ma-eliminate yung variable x, yung equation 2, multiplied natin sa negative 2. Yan, di yung equation 2, may siyang negative 2x minus 10y plus 4c. Napasok pala. Yan, di negative 2x minus 10y plus 4c. Ni-multiply lang sa negative 2, plus 4c. Equal siya sa positive 18. Then, yung equation 3, ganun lang rin naman. Equal siya sa negative 6. Yan. Yan, mas madali siya sa sa substitution. Di ngayon, eliminate na yung variable x. Negative 2x plus 2x, 0. Negative 10y plus y, negative 9y. Then, 4c minus 3c, positive c na lang. Equal siya sa 18 minus 6, 12. Yan, sabihin natin itong equation 5. Yan, ngayon may equation 4 at equation 5 tayo. 2 equation, 2 unknown. Yan, masosolve natin Yan, yung equation 4 natin, negative 17y plus 7c equal siya sa 38 minus 9y, ito yung equation 5, plus c equals 12. Yan, di ngayon, ang madaling i-eliminate yung c. Variable c, try natin i-eliminate yun. Yan, try natin eliminate yung variable c. Ibig sabihin, multiply natin tong equation 5 sa negative 7. Yan, di yung equation 4, ganun pa rin naman. Dito na natin ilagay sa ilalim. C. Yan, negative 7 times negative 9, 63, positive 63. Positive 63y. Then, negative 7c. 7 times 12, negative 7 times 12, negative 84. Yan, di add lang natin. Ay, sorry. Eliminate na yung variable c, Eliminate na yung variable c. Di negative 17y plus 63, 46. Positive 46y. Then, eliminate na yung variable c. Yan, 38 minus 84, negative 46. Yan, di ba para lang siya ng sagot? Di cy equal siya sa negative 1. Yan. Di para makuha si c, gamit tayo dito sa equation 4 and equation 5. Maalin dito? Di try na lang natin si equation 5. Sa equation 5, para makuha si c, 12 plus 9y. Di ngayon, kung y ay negative 1, 12 minus 9, 3. Yan, si c ay 3. Para makuha si x, di maalin dito sa equation 1 to equation 3. Try natin yung equation 2. From equation 2, si x equal siya sa negative 9 minus 5y plus 2c. Negative 9
minus 5y plus 2c. Yan. Di, substitute lang natin yung value ng y and c. Yung negative 5y, may siyang positive kasi negative 1 yung y plus 6. Yan. 11 minus 9, siya ay 2. Kaya sa xi, equal siya sa 2. Yan. Paras lang naman siya ng sagot, maalin sa elimination by substitution, then elimination by addition or subtraction. Di ngayon, yung pangatlong process ay determinants by determinants. Wag natin delete. Yan. Diba, pag determinants, yung coefficient lang naman ang natin doon. Kumbaga ay ito na yung introduction sa matrix. Pag sa matrix, ganun lang rin coefficient lang rin ng mga variable ang nilalagay. Di yung unang equation, negative 2, 1, tapos 11. X equals 11. Then 1, positive 5, negative 2, negative 9, 2, 1, negative 3, then negative 6. Yan, ang formula natin sa determinants para makuha si x, equal siya sa n sub x over d. Si y, ny over d. Si c, equal siya sa nc, n sub c, all over d. Kuhain muna natin yung determinants, yung d. Para makuha yung d, meron dalawang solution. Diba? Para makuha yung d, yun lang, yung mga variable lang niya ang kukuhain natin yung determinants. Ito lang yun. 3, 2, 3, negative 2, 1, 1, 5, negative 2, 2, 1, and negative 3. Para makuha yung determinants niyan, meron dalawang solution. Di una yung long solution. Pero itatry naman natin parehas. Diba? Ang kukuha natin ay 3, 1, 2, negative 2, 5, 1, 1, negative 2, negative 3. Diba? Ito yung kinokopya yung itong dalawa. Inire-rewrite lang. 3, 1, 2, negative 2, 5, 1. Tapos yung magnenet method, yan, yung kumbaga papanain dyan. Lagyan natin. Yan. Positive yan, lahat ng pababa. Yan, positive. Ito, negative. Sabihin, subtract ito, Yung multiply silang tatlo, din subtract. Yan. Delete ko lang, tanggalin ko lang. Yan, ganun lang naman yung process ng long method, pagkuha ng determinants. Nawala yung 1. Di ngayon, para makuha yung determinants, di 3 times 5 times negative 3. Di 3 times 5, 15 times negative 3 ay negative 45. Then, negative 2 times negative 2, positive 4 times 2, positive 8. 1 times 1 times 1 ay di positive 1. Ngayon, ito naman yung mga subtract, 2 times 5, positive 10 times 1, positive 10. Kasi subtract siya, di negative 10. Ito naman, 1 times negative 2, siya ay negative 2 times positive 3, negative 6. Ay subtract siya, di negative 6 minus minus negative 6, may siyang positive 6. Then,
Negative 3 times 1, negative 3 times negative 2, positive 6. Tapos isusubtract, di siya maging negative 6. Ngayon, cancel lang itong positive 6 minus 6. Diyan natira ay negative 45 plus 8 plus 1 minus 10. Negative 46. Sabihin yung determinants natin, equal siya sa negative 46. Yun din natin. Di ngayon, para makuha yung x, kailangan natin yung nx. Ang gagawin dun, papalitan yung coefficient ng x nung equals niya, nitong 11, negative 9, and negative 6. Tapos, rin naman, ganito rin yung solution, di-try natin. Para makuha yung nx, ipapalitan yung 3 ng 11, then yung 1 ng negative 9, then yung 2 ng negative 6, tapos 1 and negative 3. Yan, pinalitan lang yung ito. Yung x, para makuha yung x. Papalitan nung equals nila. Yung y naman, ganun lang rin. Papalitan yung coefficient mo ng yung sa equals din niya. Yung c, ganun din papalitan. Bali, long method pa lang kinukuha natin sa determinants. Mamaya tuturo ko yung sa shortcut Parang parang pagkuha siya ng ng cofactor sa matrix. Yan, di ngayon, paras na process. Ayusin natin. Nakakalito kasi pag di siya pantay-pantay. Yan, di kopyahin lang rin yung yung una at pangalawang column. 11, negative 6, then negative 2, 5, and 1. Tapos, ganun ulit yung process. Di 11 times 5, 55, times negative 3. And next ang kukunin natin, ang kinukuha natin. Siya ay negative 165. Then, negative 2 times negative 2, positive 4, times negative 6, negative 24. 1 times negative 9 times 1, di siya ay negative 9. Yan, tapos ito mga pataas naman na arrow, Negative 6 times 5, negative 30, times 1, negative 30, tapos subtract siya, di magiging positive. 1 times negative 2 times 11, negative 22. Subtract din siya, magiging positive. Negative 3 times negative 9, positive 27, times negative 2. Di siya ay 54. Negative 3 times negative 9, times negative 2. Siya ay negative 54. Subtract siya, di magiging positive. Positive 54. Yan, para makuha yung nx, di solve lang yung equation. Negative 165 minus 24 minus 9 plus 30 plus 22 plus 54. Negative 92. Yan, para makuha si x, si x, sundin lang yung formula. Nx over d. Di negative 92 divided by negative 46. Positive 2. Yan, kaya si x ay 2. Yan, bali tama naman siya doon sa nakuha natin. X equals 2. Di ngayon si y naman.
Yan, si y naman. Ibig sabihin, itong coefficient ni y, papalitan natin ng equivalent niya. No? Yung negative 2 magiging 11. Yan. Di yung x, ganun pa rin. 3, yung negative 2 magiging siyang 11. Then, 1. 1 pa rin. Yung 5 magiging siyang negative 9. Negative 2. Yung 2 magiging siyang negative, hindi. Yung 2 magiging siyang 2 pa rin. Kasi y ang sinusolve natin. Yung 1 magiging siyang negative 6. Then, negative 3. Yan. Yan. Dito, try natin dito yung ano. Ay, hindi na. Sa ano na lang. Sa coefficient na lang. Long method pa rin tayo. Sa cofactor ko lang siya ituturo. Pagkuha ng determinants. Para isang topic dun. Yan, mamaya naman yun, yun din yung topic natin mamaya. 3, 1, 2, 11, negative 9, then negative 6. Di ngayon, kukuhain natin si ny. Yan, ganun pa rin naman yung process. 3 times negative 9 times negative 3. Positive 81. 11 times negative 2, negative 22, times 2, negative 44. Minus 6. Yan, tapos pataas na tayo, ano? Positive 18. Then, 12 times 3, 36, minus 36. Yan, minus 36. And then, negative 33. Then, d plus 33. Yan, makuha natin sa ny. 81 minus 44 minus 6 plus 18 minus 36 plus 33. Sa ny ay positive 46. Di ngayon, makuha natin si y. Si y ay ny all over d. Di siya ay 46 all over negative 46. Si y ay negative 1. Yan, si c. Para makuha si c, yan, papalitan lang yung coefficient niya. Ito naman. Ano? Di try natin. 3, 1, 2. Then, negative 2, 5, 1. Tapos si C papalitan ng 11, negative 9, negative 6. Yan, tapos kopyahin uli yung dalawang column. Yan, tapos ganun uli yung process. Kukunin natin sa NC. 3 times 5, 15 times negative 6. Negative 90. 18 times 2, 36. Plus 36. Plus 11. 10 times 11, negative 110. Positive 27. Then, 12, negative 12. Yan. Negative 138. Yan, di para makakuha si C, NC over D.
Yan. Di itong negative 138, divide natin sa negative 46. Yan. Ang sagot ay positive 3 ano. Si C ay positive 3. Yan. Yan. Tama naman yung nakuha natin ano. Di try natin yung ano, yung isang pagkuha ng determinants. Delete natin to. Ganito rin kasi yung process ng pagkuha ng ano, cofactor. Yan, di dito, di ba siya ay 312. Kukunin natin yung D, yung determinants. Dapat negative 46 yung sagot natin. Yan. Pag dito sa shortcut na to, ano, hindi na i-rewrite yung dalawang column. Di gagawin lang, halimbawa ay start tayo dito kay 3. Yan, kay 3. Yan. Di ba si 3, i-eliminate nyo yung row niya sa kayong column. Di matitira itong 5, negative 3, saka yung 1 and negative 2. Tapos kukunin nyo yung determinants niya. Di 3. Tapos meron siyang meron siyang sign. Ito yung sign niya. Sign convention niya. Ito, magamit nyo rin naman to sa cofactor. Yan, ito yung sign convention niya. Ano. Ibig sabihin, 3, andito siya sa positive D plus 3. Positive 3. Then, kukunin nyo yung, iba, eliminate yung row and column. Yung matitira, kukunin yung determinants. Di, ganun pa rin yung process. Di ba, pag ganito, positive. Pag ganun, negative ano. Di, may siyang 5 times negative 3, negative 15. Then 1 times negative 2, negative 2 plus 2. Kasi minus. Yan. Dalawa yung pwede yung pagpilian para naman siya ng sagot. Ano? Pwedeng magdito ka or dito, or dito sa baba. Di try na lang natin yung column niya. Ano? Di sa baba naman tayo sa 1. Sabihin siya ay plus 1. Ito, di ang kinukuha natin. Ano? D plus 1. Negative 1 kasi sa sign convention natin, negative. Di yung 1 ay magiging negative. Yan, minus 1. Tapos, eliminate uli yung row and column niya. Diba? Ito sa negative 1. Eliminate natin to. Eliminate din to. Ang matitira ay sa taas, negative 2, 1. Then, 1 and negative 3. Di siya ay negative 2 times negative 3, positive 6. Baguhin natin yung kulay. Yan, siya ay positive 6. 1 times 1, positive 1 minus 1. Yan. Di, na tayo, column na tayo. Ay, di kasunod ay 2. Ito na yung 2. Sign convention, positive D plus 2. Tapos, eliminate ito. Column nito. Yung row nun, saka yung column. Di sa 2 tayo. Ibig sabihin, eliminate itong row niya. Tapos itong column na to. Diyan natira ay negative 2 times negative 2. Positive 4. Tapos 5 times 1. Positive 5 minus 5. Kasi may minus siya. Di ngayon, simplified lang. D. Negative 15 plus 2 siya ay negative 13 times 3. Negative 39. Then, negative 1 times 5, negative 5. 4 times, 4 minus 5, di negative 1 times 2. Siya ay negative 2. Add lang yan. Di siya ay negative 46. Yan, tama ano.
Parehas lang. Yan, ito yung shortcut sa pagkuha ng determinants. Yan, bali, madadaanan naman uli natin yan sa cofactor. Punta na tayo sa presentation natin. Nakasunod naman doon sa tatlong natin, tatlong solution. Okay naman Opo. Okay, thank you. Balik ka tayo sa presentation. Yan, ito yung the three analytical methods, solution of systems for linear equation, elimination by substitution, by addition or subtraction, by determinants. Yan. Ito yung sa determinants. Solution to systems of linear equation using determinants or Cramer's rule. Yan, ito yung kanina. Yan, ito yung solution niya. Yan, punta na tayo sa matrices. Matrix algebra has at least two advantages. First, reduces complicated systems of equations to simple expressions. Yan, gaya nun yung kung marami siyang variable, dito yung coefficient lang ang ilalagay natin. Kaya parang masisimplified yung equation. Two, adaptable to systematic method of mathematical treatment and well suited to computers. Yan. Yung matrix, parang napoprogram siya. Mas madaling i-program kung naka-matrix yung equation. Yan, yun yung advantage ng matrix algebra. A matrix is a set or group of numbers arranged in a square or rectangular array enclosed by two brackets. Yan, ito yung mga example ng matrix. Binubuo siya ng ng row and column. Yan, pag sinabing matrix, may row and column. Kagaya nitong example illustration 1. Pag babasa pati ng matrix, lagi yung row muna ang basa. Kagaya nito, 1 row, 2 column. Ibig sabihin 1 by 2 matrix. Yan, may nagme-message. Balik tayo sa presentation. Itong pangalawang illustration, ang basa muna sa kanya, sa row muna. 2 rows, then 2 columns. Sabihin 2 by 2 matrix or square matrix. Pag sinabing square, equals kung ilan yung number of row, yun din yung number of columns. Yan, properties. A specified number of rows and specified number of columns. Two numbers, rows by columns, yan na nga yun yung sinabi ko kanina. Una nyong babasahin yung row. Yan. Saka yung columns. Describe the dimensions or size of the matrix. Yan, kagaya nitong unang illustration, 3 by 3 siya. Kasi 3 rows, 3 columns. Itong pangalawang illustration, 2 rows, then 4 columns. Kaya siya ay 2 by 4 matrix. Itong pangatlong illustration, 1 row, 2 columns. Kaya siya ay 1 by 2 matrix. Yan, na capital letter is used to name a matrix. Yan, capital letter siya. Bawa ay matrix A. Yan, dapat capital C. A. Each individual entry is named by its position in the matrix. Yan, depende sa position. Yung sub na yan. Sabihin niya, nasa row 1 siya, column 1. Kaya 1, 1. Hindi siya 11. Sabi niya ay row 1, column 1. Kagaya nito, dito sa position na to, row 1, column 2. Kaya 1, 2. Dito sa position na to, siya ay nasa row 2, column 4. Yan. Ito, lahat to. Kaya to, lahat 2. Ito, lahat row 3. Yan. Tapos ito yung column niya. Column 1, column 2, column 3, column 4, column 5. Yan. Matrix operations, addition and subtraction of matrices. The sum or difference of two matrices A and B of the same size yields a matrix C of the same size.
Yan, makapag-add lang or subtract tayo ng matrix kung para sila ng dimension. Ano. Halimbawa, kung 3 by 3, halimbawa matrix A na 3 by 3 plus matrix B na 3 by 3, yung sagot niya 3 by 3 pa rin. Yan, pero kung magkaiba sila ng dimension, 2 by 3 yung isa ay 3 by 3, hindi siya pwedeng ipag-add or subtract. Yan, commutative law. Associative. Yan, kagaya nito, example, si matrix A ay 2 rows and 3 columns, kaya 2 by 3. Si matrix B ay 2 rows then 3 columns, kaya 2 by 3. Pwede siyang pag-addin. Ang sagot niya, ganun pa rin. 2 by 3 pa rin na matrix. Yan, paano siya pag-addin? Kada ano lang niya, position. Yan lang, yung tapat-tapat lang siya. Ibig sabihin, si A11, di ba, 7 dito sa matrix A. Si B11, 1, add siya, papag-addin nyo lang yun. 7 plus 1, 8. 3 plus 5, 8. Negative 1 plus 6, positive 5. 2 plus negative 4, negative 2. Negative 5 plus negative 2 ay negative 7. 6 plus 3, 9. Yan, ganun lang siya mag-add or subtract ng matrix. Yan, ito naman, subtraction, ganun lang. Kada, lang niya, yung position niya. 6 minus 1, 5. 4 minus 2, 2. 2 minus 0, 2. Yan. Yan, scalar multiplication of matrices. Matrices can be multiplied by a scalar. Yan, pag sinabing scalar, constant or single element lang. Sabihin, ano lang siya, solo lang. Row 1, column 1, yan, yung tinatawag na scalar. Pag siya i-multiply sa matrix, isa-isa lang siyang i-distribute. Gaya nito, example. Yan. Ito yung scalar, tawag dito. Kasi ano lang siya constant or single element. Yan, isa-isahin lang siya i-multiply kada element. Yan. 4 times 3, 12. 4 times negative 1, negative 4. Yan, isa-isa lang siya. Parang ini-distribute lang. Yan, matrices, operations, multiplication of matrices. The product of two matrices is another matrix. Yan, two matrices, A and B, must be conformable for multiplication to be possible. The number of columns of A must equal to the number of rows of B. Yan, punta lang tayo dito sa page. Pag nagmo-multiply ng matrix, mahalaga yung yung pagkakasunod-sunod, yung arrangement. Yan, halimbawa ay 2 by 3. Halimbawa ito si matrix A. Ta-times natin kay matrix B na 3 by 2. Yan, pag parehas ito, sabi nga si column ni matrix A dapat equal sa row na matrix B. Ibig sabihin, pwede silang pag-multiply. Yan. Yan, natatandaan nyo pag equals yan. Tapos, ang sagot niya, itong natira. Di equal sila sa kay matrix C na 2 by 2 ang sagot. Yan, isa pa. Bawa ay 4 by 1 times 1 by 3. Yan, pwede siya, Ang sagot ay 4 by 3. Ang product natin. Pero kung baliktad, bawa ay 4 by 1, tapos times 3 by 1 matrix. Hindi siya pwede, dapat parehas. Ibig sabihin, hindi sila pwede pag-multiply. Yan, ibalik tayo sa presentation. Yan, kagaya nito. 1 by 3 by times 3 by 1. Ibig sabihin, sa matrix A ay 1 by 3. Sa matrix B ay 3 by 1. Di ba? Pwede sila kasi parehas 3 yung column dun sa matrix A. Yung rows ay 3 din. Tapos ang sagot niya yung naiwan, 1 by 1. Yan, meron pa naman dito example. Yan, kagaya nito. Hindi siya pwedeng pagbaliktarin, iuna sa matrix B times matrix A. Di ba? Kung ito, matrix A times matrix B,
pwede. Pero pag baliktad na, matrix B times matrix A, hindi na siya possible, ano. Kasi 1 at 4 na, hindi equivalent. Ito, not possible din kasi magkaiba rin, ano. Kahit sila pagbalikta rin, magkaiba pa rin. Not possible itong gantong matrix. Ito, 2 by 3 saka 3 by 2, possible yan. Kasi para 3. Then, ang sagot ay 2 by 2. Yan, ito yung example. Ito pala, annotate. Hindi. Yan. Ito yung example, illustration niya. Anong matrix to? Anong size? Sinong gustong sumagot? 2 by 3 po. 2 by 3. Okay, thank you. Tama siya, no? Kasi una nating bibilangin yung row muna. Yan, 2 rows, 3 column. Kaya siya ay 2 by 3. Di 2 by 3. Yung pangalawa, ano siya? 3 by 2 po, 3 by sir. 2. Okay, tama. 3 by 2. Yan, dahil parehas sila, ito, pwede silang pag-multiply, ano. Tapos ang sagot niya, 2 by 2. Yan, kaya yung sagot natin dito, 2 by 2. Yan, pero paano nga ba mag-multiplied ng matrix, no? Ng dalawang matrix. Yan. Pag magmamultiply kayo, sa row pa rin. Ubusin nyo muna lahat ng row. Ganito, ito ay row times column. Pag sa, row times column. Yan, tingnan nyo. Sa row 1, tatimes natin sa column. Row 1, ito yun. Lahat yan ang row 1. Row 1 times column. Yan. Yung sagot nun, andito sa position na yun. Ayan, titingnan natin, di ba? Row 1, nasa row 1 pa lang tayo, no? Yung ipapang-multiply natin, dalawang column. Unang column, pangalawang column. Ibig sabihin, yung row natin, yan, ito yung first row, ito yung second row. Yan, ito yung C12. Ano? Di ba? Row 1 times yung unang column, yung sagot, dito yung position niya. Row 1 pa rin, lagi kayo, hindi mo naalis hanggat hindi ubos yung column dito sa i-multiply. Row times column siya eh. Di row 1 pa rin kasi meron pang column. Di times natin dito sa column, dito yung position ng sagot natin. Di lipat na tayo sa row 2. Yan, sa row 2 times first column, dito yung position niya. Then row 2 pa rin kasi meron pang column. Dito yung position niya. Di paano kung ito ay nagkaroon pa ng isa? Di magiging matrix natin, pag di siya ay magiging 2 by 3. Ito, nagka-column pa siya ng isa, palagay natin. Di times 3 by 3. Pwede pa rin, Ang sagot na, or yung product natin, ay 2 by 3. Ibig sabihin, matadagdagan lang to ng additional column. Kasi may isang column tayo dito. Yan, may example naman to, Yan, kagaya nito. 2 by 3 by 3 by 2. 2 by 3 saka 3 by 2. Kaya ang sagot ay 2 by 2. Yan, paano siya? Kagaya sabi ko kanina, row muna. Yan, ipaglalagay nyo yung row. 1, 2, 3. Diba? Then, multiply sa column. Ito na yun. 4, 6, 5. Yan, ibig sabihin, ito yung row 1, then column 1. Siya yung nasa position na yun. Row 1, column 1. Yan, ito yung sagot. 4 plus 12 plus 15, 31. Yun yun. Hindi pa tayo tapos sa
row 1 kasi mayroon pa ring column. Yan, dito naman yung position niya. Di ba, row 1, kagaya lang nito, sulat nyo lang ulit. 1, 2, 3. Then multiply dun sa column. Ito na yung column 8, 2, 6. Yan, tapos yung position niya, dito yun. Siya ay sa row 1, column 2. Ito yun, row 1, column 2. Yan, tapos na, wala na tayong multiply na column. Ibig sabihin, lilipat na tayo sa row 2. Kaya kung ito ay meron pa, diretso pa tayo dito. Meron pa dito. Kahit pa pagpalagay na hanggang 5, dagdag lang ng column. Pero nasa row 1 pa rin. Yan. Excuse. Di ngayon, nasa row 2 na tayo. Ganun pa rin yung process. Lagay nyo lang yung row. Yan na yun, row. Then multiply nyo dun sa column 1. Yung position niya nasa row 2, column 1. Ito yun, row 2, column 1. Yan, dito, mayroon pa rin tayong column 2. Nasa row 2 pa rin tayo. Yan, row 2 pa rin. Times column 2. Yan, ito yun, 8, 2, 3. Ito yung position niya. Yan, ito na yung sagot natin. Pag pinag-multiply itong matrix na to, ito yung sagot. Yan, ito naman ay sa inverse, sa kaulihan topic natin to sa matrix. Yan, identity to, inverse. Inverse matrix to, Pag diagonal niya ay 1, tas 0 yung gilid niya, inverse matrix. Sa na, may topic tayo yun. Yan, transpose of a matrix. Pag sinabing transpose, kumbaga i-transpose lang. Kagaya nito, row 1, i-transpose nyo lang, maigi siyang column. Dating nasa row 1, maiging column. Yan, row 2, maigi siyang column. Column 2. Yan, ganun lang mag-transpose. Yan, ito na yun. Bagay 3x3 matrix, pagpalagay na 1, 5, 3, 2, 4, 6, 1, 2, 3. Yan, 3x3 matrix. Paano to i-transpose? Ganun lang rin. Di ba, row 1, may siyang column. 1, 2, 1. Row 2, may column. 5, 4, 2. Row 3, may column 3. 3, 6, 3. Yan. Ganun yung pag-transpose. Pag sinabing transpose. Pag ita-transpose, babalik ta rin lang. Pero may shortcut dito pag 3x3. Yung diagonal nito, yung diagonal niya, yung pa rin, wag niyong babaguhin. Yan, yung pa rin siya. And then, ito, papagpalitin nyo. Yan, ito na, nagpalit na sila. Yan, papagpalitin nyo yung magka-opposite. Dun sa kabilang side nung diagonal. Yan, 2 at 6. Yan, yun yung shortcut sa 3x3. Pero madali lang rin naman siya. Row 1, di making column 1. Row 2, making column 2. Row 3, making column 3. Yan, yun yung pag-transpose ng matrix. Ito yung properties niya. Yan, yung pwede siyang pag-addin muna bago i-transpose or i-transpose muna parehas bago pag-addin. Yan, yung properties nung sa transpose. Sa product naman, sa times, pwede siyang pag-multiply muna bago i-transpose. Then, pwede rin i-transpose muna bago pag-multiply. Paras lang siya ng sagot. Yan, ito yung scalar. Ibig sabihin, single, lang to, element. Times matrix A. Yan. Ito yung symbol ng transpose. Ganun na rin naman siya. Yan. Kasi yung single elements, kung 1, tatranspose mo, 1 pa rin yun. 4, tatranspose, 4 pa rin. Kaya hindi magbabago yung scalar. Yan. Ito, makakancel lang naman yung transpose. Na-transpose mo siya, itatranspose mo ulit. Babalik lang sa dati. A pa rin. Yan, ito example. Yan, si matrix A plus B, then itatranspose daw. Pwede siyang i-transpose muna bago pag-addin. Yan, gaya nito. Diba, itong unang solution natin, pinag-add muna. Tapos, ini-transpose. Itong pangalawa, ini-transpose muna bago pinag-add. Pero, yung sagot niya parehas lang.
Yan, yung una nating solution, add muna 7 plus 1, 8. 3 plus 5, 8. Negative 1 plus 6, 5. 2 minus 4, negative 2. Negative 5 minus 2, negative 7. 6 plus 3, 9. Then, saka lang siya ini-transpose. Yan, ibig sabihin yung row 1, magiging column 1. Row 2, magiging column 2. Yan, ganun lang pag-transpose. Pwede rin naman, dahil dun sa properties ng transpose matrices, pwede siyang i-transpose na agad bago pag-addin. Paras lang naman ang sagot. Yan, ito ini-transpose agad. Yung nasa row 1, naging column 1. Row 2, naging column 2. Yan, i-transpose muna siya. Then, saka pinag-add. Paras lang ang sagot. Yan, ito naman sa times. Diba siya ay 2 by 3 times 3 by 1. Yan, pwede siya kasi parehas to. Ang sagot ay 2 by 1. Yan, ang sagot ay 2 by 1. Ito, 2 by 1. 2 rows, 1 column. Then, ini-transpose. Nung transpose na, naging na siyang 1 by 2. Yan, sabi sa properties sa transpose ng matrix, pwede siyang ipag-multiply na muna, then ita-transpose, or i-transpose na. Transpose na agad, bago pag-multiply na. Paras lang siya ng sagot. Yan. Solution dito, di row 1, 1 times 1, row times column 1 times 1 plus 1 times 1 uli. Plus 0 times 2. Di 2 siya. Yan, 2. Kaya 2 yun. Wala naman ang papang-multiply na kasunod ng column Kaya yan lang yan. Tigil ka na dun dito. Tigil ka na sa row 1. Hindi ka na makapag-add ng another column. Ngayon sa row 2, di 0 times 1, 0 pa rin. 2 times 1, 2. Plus 3 times 2. Kaya 8. Yan, kaya ito naging 8. Tigil ka naman na kasi isang lang siya, isang column. Yan, basta pag nagma-multiply ng matrix, row times column Hindi ka titigil dun sa isang row hanggat hindi tapos yung column. Yan. Ito na, punta na tayo sa cofactor. Yan, ito yung may ginagamit na na formula siya, yung negative 1 raised to 1 i plus j. Yung i dyan ay column, yung j ay row. O kahit magkabaliktad, paras lang naman yun. Di halimbawa, example ulit natin ay 3 by 3. 3, 2, 1. Negative 5. 2, 1, 3. 6, 1. Yan. Pag ginamitan nyo siya ng sign convention, kahit di nyo na gamitin ito. Itong negative 1, i plus j Di try natin. Di ba equivalent nito sa sign convention? Positive, negative, positive. Negative, positive. Positive, negative. Negative, positive. Yan. Pag nag-sign convention na kayo, hindi nyo na kailangan gamitin itong formula na to. Kasi paras lang siya. Yan lang yung nanggaling. I-try natin yung formula na negative 1 raised to i plus j. Kahit ano yung niya, yung variable, kahit magkabaliktad. Yung i ay column or yung j ay row. Yan. Di-try natin yung 3. Yung 3 yung si C11, ito. Si 3. Yan. Di ibig sabihin, negative 1 raised to siya sa I. Assume natin yung I natin ay row. Yung I natin ay row. Then yung J ay column. Di ba, itong position na to, siya ay nasa row 1, column 1. Sabihin, 1 plus 1. Di siya ay even yung exponent niya, negative, di siya ay positive. Yan, ito yun, kaya positive yun. Try natin si
row 1, column 2. Si negative 5 ano. Row 1, D1 pa rin. Column 2, D plus 2. Di siya ay magiging 3. Di ang sagot dito ay negative. Kaya yung position ni, or yung element negative 5, negative yung sa sign convention. Ano. Yan, paano nga ba kumuha ng cofactors? Yan, pag kukuha ng cofactor, parang ano lang rin yun sa determinants. Ito yung sinasabi ko kanina. I-eliminate nyo yung, halimbawa, si cofactor ni 3 or ni C11. Ano, ang gagawin nyo, i-eliminate nyo yung row and column niya, yung natatapatan niya. Tapos, kukunin nyo yung determinants. Di natira ay 2, 1, saka 1 and 6. Di siya ay 2, minus 6. Ang sagot ay negative 4. Hindi pa yan. Titingin pa kayo sa sign convention. Kasi, ito pa lang yun, Mij. Dahil 3 siya, positive, di, negative 4 na nga yung cofactor ni element A11. Ano? Ganun siya. Pero kung, kagaya nito, si element A21, ibig sabihin si 2. Element A21, kukunin natin yung cofactor. Kukunin natin yung cofactor ni 2, ni element A21. Di ngayon, eliminate ito, yung row niya, sa column. Matitira ay negative 5 times 1, negative 5. 1 times 3, negative 3. Siya ay negative 8. Yan, di pa ito yung sagot. Titingin kayo sa sign convention niya o gagamitan itong formula. Pero mas madali yung sa sign convention. Di negative 8, negative siya, di may gipang positive 8. Sabihin ng cofactor ni element A21 ay 8 ang cofactor niya. Yan, ganoon lang yung cofactor. Magagamit naman siya, no? Gamit. Yan, gamit siya dito sa adjoint matrices. Yan. A cofactor matrix C of matrix A is the square matrix of the same order as A in which element Aij is replaced by its cofactor. Yan, pag sinabing adjoint, kukunin nyo lang yung mga cofactor niya. Ano? Halimbawa, find the adjoint of matrix C or matrix A. Yan. Ibig sabihin, kukunin nyo lang yung cofactor. Yan, kagaya nito. Ano yung cofactor ni 1? Di ma-eliminate yung row niya sa column, matitira ay 4. Yan, 4. Tapos sign convention niya, para hindi na tayo gumamit ng formula na negative 1, I plus j. Gagamit na lang tayo ng sign convention. Yan, positive, negative. Alternate lang naman siya lagi. Yan, positive, negative, negative, positive. Ibig sabihin, ito yung sign convention natin ng sa cofactor. Di ngayon, di ba yung kukunin natin yung cofactor ni 1, ang natira lang ay 4. Wala nang iba. Di positive 4 siya. Tapos ngayon, yung cofactor naman ni 2. Eliminate yung row ni 2 sa column. 3. Negative 3 ang matitira. Pero negative siya, di may siyang positive. Positive 3. Yan, ito ang kinuha natin, cofactor niya. Eliminate to, eliminate, equals sa negative 3. Dahil sa sign convention, negative, may siyang positive. Di ngayon, ito naman negative 3, eliminate, eliminate, di siya ay 2. Tapos negative, kaya yun ay negative 2. Tapos si cofactor naman ni 4, 1, positive siya. Yan, kasi positive yun sa sign convention. Pwede nyo rin naman gamitan ito, pero pares lang siya nitong sign convention. Parang mas madali yung sign convention na lang. Yan, pag adjoint, kukunin lang yung cofactor each element. Pag adjoint. Diba? Pag transpose naman, tatranspose lang. Yung column, tatranspose sa row. Then yung row, tatranspose sa column. Yan. Adjoint, kukunin lang yung cofactor kada element. Yan, the adjoint matrix of A denoted by, yan, yun, ito yung pag may nakita kayong ADJ, yan, sabihin adjoint niyan.
is the transpose of its cofactor matrix. Yan, after nyo makuha yung cofactor, itatranspose naman siya. Yan, di ngayon, di ba, nakuha natin yung cofactor, itatranspose siya, di C raised to T. Ito yung sign ng transpose. Di dating row na 4, 3, may siyang column 4, 3. Then, negative 2, 1. Yan, ito yung transpose nung matrix C. Yan, ito na yun, transpose. Yan, ganun siya pag adjoint, kukunin mo na yung cofactor H element, then itatranspose. Yan, yun yung pagkuha ng adjoint. Yan, ito pa. Adjugate or classical adjoint. Yan, dating tawag sa kanya adjugate, kaso nga yung parang siyang basahin. Kaya naging adjoint siya. Yan, the matrix formed by taking the transpose of the cofactor matrix of a given original matrix. Yan, bawa given yung original matrix, kagaya nito. Ito yung original matrix. Kukunin yung cofactor H element. Ito na yun. Then, itatranspose. Yan, para makuha yung adjugate ng matrix. Yan, adjugate or classical adjoint. Paras lang yun, adjugate or adjoint. Yan, note, in the past, the term adjugate used to be adjoint. Yan, the name has changed to avoid ambiguity with a different definition of the term adjoint. Sometimes the adjugate is called the classical adjoint to refer to this older term. Consult a book on linear algebra for more information. Yan, alas paras lang naman siya, Pag may nakita kayong adjugate or classical adjoint, paras lang nang gagawin. Una, di kukunin yung cofactor kada element din, itatranspose. Yan, example nito, 3 by 3. Di ngayon, kukunin yung, bawa, ito, first, find the cofactor for each element. Ang tanong, find the adjugate of the following matrix. Yan. Sa madaling salita, find the adjugate of matrix A. Yan. Para makuha yung adjugate, kukunin yung cofactor H element. Para makuha yung cofactor, halimbawa sa element A11, para kunin yung cofactor niya, i-eliminate yung row niya, and then column, tapos kukunin yung determinants. Yan. Agaya nito, A11. Diba, natira na lang ay 4, 5, 0, 6. Yan. Tapos kukunin yung determinants niya. 4 times 6, 24, minus 0, di 24 pa rin. Hindi pa to yung sagot, kasi meron tayong sign convention. Pero based sa sign convention, positive siya, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive yan. Para hindi na gumamit ng yung negative 1 raised to I plus j. Yan, yun lang naman yung yung pag-solve nun. Di, isa-isayin natin. Yan, ngayon naman si row 1, column 2, ibig sabihin ito yung C2. Kukunin yung cofactor niya. Sabihin, eliminate to. Eliminate din ito. Natira ay 0, 0, 5, 1, 6. Yan, ito yun. Ito, linagyan na niya ng sign. Ibig sabihin, ginamitan na ng sign convention. Then, natira ay 0, 5, and 1, 6. 0 times 6, 0. 1 times 5, di siya ay 5, tas negative, para magiging ganito siya. 0 minus 5. Di negative 5 siya, tas gawa nung sign convention, times negative pa, kaya siya ay positive. Yan. Ganun yung pagkuha ng cofactor. Di ngayon, sa A13 naman, ang sabihin ito yun, eliminate yun. Yan. 0 minus 4, di siya ay negative 4 kasi positive naman siya sa sign convention. Yun na yun. Di ngayon naman si row 2, column 1, sabihin ito yun si 0. Eliminate yun. Then kukunin yung determinants. 12 minus 0, di 12. Tapos may negative siya, gawa sa sign convention. Yan, ito yung sign convention natin. Positive, negative, positive, negative, positive, positive, negative, then negative, positive. Yan, yun yung sign convention natin.
Yan. Di ngayon, kukunin naman si row 2, column 2. Kaya A22. Row 2, column 2. Ito yun, si 4. Kukunin yung cofactor niya. Di 6 minus 3, siya ay 3. Yan. Si row 2, column 3. Yan, A23. Yan, yun ang eliminate. Di 1, 2, 1, 0 na tira. Tapos sign convention, negative. Di siya ay negative 2 times negative, maging positive 2. Yan, ganun lang naman pagkuha ng cofactor. Ano? Yan, after makuha na lahat yung cofactor, ito na yun, ito na yung matrix natin. Ang tinatanong, adjugate ano, hindi pa tayo tapos kasi kinuha pa lang natin yung cofactor each element. Gagawin pa, itatranspose pa. Dali lang naman siya mag-transpose. Ano? Yan, yung row, magiging column, ito na yun. 24, 5, negative 4, column na. Yan, ganun lang pag-transpose. Yung row 2, magiging column 2. Row 3, magiging column 3. Or yung shortcut, ano. Yung shortcut dito ay, yung diagonal, kokopyahin lang rin, tapos alternate na ito. Yan. Yan, di ba ganun din yung, alalabasan. Yan, bali yun lang naman yung topic natin ngayong gabi, ano. May naiwan pa tayo dito, yung inverse. Inverse of matrix. Next topic na yun, tapos diretso na tayo sa numerical solutions. Yung bisection method, Newton-Raphson, tapos yung fixed alteration. Yan, mag-attendance na ako, pa-on